Inay, gusto ko nang umuwi. Ano? Hindi ba't ito na ang tahanan mo? Hindi po, Inay. Ang tahanan ko ay nasa Pilipinas. Mukhang hindi ka panipaniwala, hindi ba? Isang babaeng ipinanganak at lumaki sa Lyon, France, ang nagsasabi sa sarili niyang ina na hindi France ang kanyang tahanan. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatayo sa paliparan ng Lyon at naghahandang bumalik sa Pilipinas nang mas maaga sa plano, buo sa puso ni Claire ang kasagutang iyon. Siya si Claire, isang babaeng Pranses na nasa edad 40s. 5 taon na ang nakalipas mula nang lumipat siya sa Pilipinas dahil sa pag-ibig. Ang orihinal na plano niya ay manatili sa kanyang tinubuang bayan sa loob ng 1 buwan para makasama ang kanyang matatandang magulang at balikan ang mga alaala sa mga lansangan ng kanyang kabataan. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos lamang ng 1 linggo, hindi na siya makapaghintay na takasan ang lugar kung saan siya nanirahan ng mahigit 30 taon. May bayad at marumi ang mga pampublikong banyo. Naghintay siya ng 8 oras sa ospital para magpatingin. Doble ang presyo ng bilihin kumpara sa Pilipinas. At ang mas ikinagulat niya, nang siya'y magkasakit at nakahiga sa kama, hindi lutuing Pranses ang hinahanap-hanap niya, kundi ang sinigang at adobo ng Pilipinas. Paano nga ba nabago ng 5 taon ang isang babaeng Pranses para maging isang Pilipina? At ano ang mga natuklasan niya sa kanyang pagbabalik bayan na lubusang nagpabago sa kanyang pananaw? Halina't pakinggan natin ang kuwentong ito tungkol sa isang tahanan. Magandang araw sa lahat, ako si Claire. Ipinanganak at lumaki ako sa Lyon, France, at ngayon ay nakatira sa Maynila, Pilipinas. Isa akong babae na nasa early 40s. Bago ko simulan ang aking kuwento, kailangan ko munang umamin ng isang bagay. Minsan kong pinagsisihan ang desisyon kong manirahan sa Pilipinas. Noong ako'y 28, ikinasal ako sa Paris sa isang lalaking Pranses. Nagkaroon kami ng isang anak na babae, si Emma. Ngunit ang buhay may asawa ay hindi tulad ng aking inakala. Pabagal ng pabagal umuwi ang aking asawa at nabawasan ang aming pag-uusap. Noong 4 na taong gulang si Emma, nagpasya kaming maghiwalay. Simula noon, mag-isa kong pinalaki si Emma habang nagtatrabaho bilang events planner sa isang cultural center sa Lyon. Araw-araw ay parang isang labanan. Ihahatid ko si Emma sa kindergarten sa umaga. Susunduin siya pagkatapos ng trabaho, maghahanda ng hapunan at patutulugin siya. Lahat ay kailangan kong gawin mag-isa. Nakakapagod talaga. Sa gitna ng mga nakakapagod na araw na iyon, nakatanggap ang cultural center ng isang proyekto para tulungan ang isang manunulat na Pilipino sa isang international book fair. Doon ko nakilala si Paulo Santos. Siya ang contact person para sa cultural exchange. Hindi ko makakalimutan ang una naming pagkikita. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit napakainit ng kanyang ngiti. Maingat siya sa kanyang mga salita. Ang pinakanakantig sa akin ay ang trato niya kay Emma. Itinuring niya ang anak ko na parang sarili niyang anak. Pagkatapos ng proyekto, nagpatuloy kami sa pag-uusap sa pamamagitan ng email. Nagsimula sa trabaho hanggang sa naging pagbabahagi ng pang-araw-araw na buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik siya sa France at doon na kami opisyal na naging magkasintahan. Isang araw, makalipas ang 1 taon, sinabi niya sa akin, "Claire, gusto mo bang sumama sa akin sa Pilipinas at magsimula ng bagong buhay?" Sa totoo lang, gusto ko sanang tumanggi. Masyadong malayo ang Pilipinas. Ibang-iba ang kultura. At ang pinakamahalaga, nag-aalala ako sa edukasyon ni Emma. Ngunit seryoso niyang sinabi sa akin, "Maganda ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Mas maraming oportunidad para kay Emma. At kung hindi ka masanay, pwede ka namang bumalik sa France anumang oras." Naramdaman ko ang kanyang sinseridad at higit sa lahat, gustong-gusto siya ni Emma. "Mommy, punta na tayo sa Pilipinas. Gusto kong tumira sa bagong lugar," sabi ng 9 na taong gulang kong anak. Dahil doon, nagdesisyon na ako. At ganoon nga, 5 taon na ang nakalipas, sumakay kami ng eroplano papuntang Pilipinas. Noong mga unang buwan, napakahirap talaga. Hindi ako marunong magtagalog, hindi ko gusto ang pagkain. Si Emma ay walang nagiging kaibigan sa eskwelahan at araw-araw na umiiyak pag-uwi. Malungkot din ako. Namimiss ko ang mga kaibigan ko sa France at ang mga pamilyar na kalye. Ngunit si Paulo ay napakamaalaga. Gabi-gabi, tinuturuan niya ako ng Tagalog para makapag-adjust si Emma sa eskwelahan. Palagi siyang nakikipag-usap sa mga guro. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula nang magsalita si Emma ng mga simpleng pangungusap sa Tagalog at nagkaroon na siya ng mga kaibigan.
Ako naman, nakakapamili na sa supermarket at nakaka-order na ng kape sa mga coffee shop. Lumipas ang 1 taon, nasanay na ako sa buhay sa Pilipinas. Lumipas ang 2 taon, naging komportable na ako. Lumipas ang 3 taon, naging pang-araw-araw ko na ang Pilipinas. At ngayon, pagkalipas ng 5 taon, halos perpekto na ang paggamit ko ng Filipino. Si Emma ngayon ay mas matataas pa sa Filipino kaysa sa Pranses. Ngunit dito nagsimula ang problema. Sa loob ng 5 taon, ni minsan ay hindi ako nakabalik sa France. Noong una, dahil sa pag-adjust ni Emma sa eskwelahan. Pagkatapos, sumiklab ang pandemya ng COVID, nagsara ang mga border at naging imposible ang paglalakbay. Pagkatapos ng pandemya, laging may dahilan kaya laging ipinagpapaliban. Hanggang isang araw, tumawag ang aking ina. Claire, hindi maganda ang pakiramdam ng papa mo. Hindi naman malubha, pero gusto kanyang makita. Nang marinig ko iyon, nanikip ang dibdib ko. Nasa 70s na ang mga magulang ko. Gaano pa katagal sila magiging malusog? Nang gabing iyon, maingat kong sinabi kay Paulo, "Mahal, pwede ba akong umuwi sa France ng 1 buwan?" Hindi maganda ang pakiramdam ni Papa. Agad na tumango si Paulo. "Siyempre, kailangan mo siyang bisitahin. Isama mo na rin si Emma." Ngunit umiling si Emma. "Mommy, may field trip kami. Sa susunod na buwan, may speech contest pa ako. May lakad din kami ng mga kaibigan ko. Ikaw na lang po." Sa edad na 14, napaka-independent na ng anak ko. Ang Pilipinas na talaga ang kanyang tahanan. Sa huli, napagdesisyonan na ako lang mag-isa ang babalik sa France. Plano kong manatili ng 1 buwan para makasama ang mga magulang ko, makipagkita sa mga dating kaibigan, at lakarin ang mga kalye ng Lyon kung saan ako lumaki. Nang gabing nag-book ako ng ticket, may kakaiba akong naramdaman. Hindi pananabik kundi kaba. Bakit kaya? Noon, hindi ko pa alam na ang katawan at isip ko pala ay tuluyan ng nasanay sa Pilipinas. Pagdating ko sa Lyon Saint-Exupéry Airport, paano ko ba ilalarawan ang pakiramdam? May halong pananabik at kakaibang pagkailang. 5 taon kong hindi natapakan ang lupa ng France. Paglabas ko ng airport, sumalubong sa akin ang kakaibang hangin ng France, medyo maalinsangan. May amoy ng mga lumang gusali. Ngunit kakaiba, ang amoy na dati pamilyar sa akin ay tila banyaga na ngayon. Para bang binuklat mo ulit ang isang librong matagal mo nang nabasa. Alam mong sa iyo, pero parang hindi na ito pag-aari mo. Naghihintay ang mga magulang ko sa arrival hall. Nang makita ko sila, hindi ko napigilang umiyak. Claire. Ang boses ni inay ang nagparamdam sa akin kung gaano kahaba ang 5 taon. Mas pumuti na ang buhok niya at mukhang pumayat si Papa. Claire, ang tagal ka naming hinintay, sabi ni Papa habang niyayakap ako. Bumalik ang mga alaala ng aking kabataan. Tuwing uuwi ako galing eskwela, laging naghihintay si Papa sa pinto. Ngunit iba na ngayon, pamilyar, ngunit banyaga. Sa sasakyan pa uwi, tinanong ako ni inay, "Kumusta ang buhay sa Pilipinas? Mahirap ba?" "Hindi po, inay. Sanay na ako." At si Emma, lubos na siyang naka-adjust. "Oo nga, gusto na naming makita ang aming apo. Bakit hindi mo siya isinama?" "May field trip po kasi si Emma. Para sa kanya, ang Pilipinas na talaga ang tahanan niya." May bahid ng lungkot sa mukha ni inay, ngunit agad siyang ngumiti at tumango. Sa labas ng bintana, pareho pa rin ang tanawin ng Lyon. Makikitid na eskinita, mga lumang gusaling bato, at mga maliliit na coffee shop. Ngunit sa aking paningin, may iba na. Dahil ba nasanay na ako sa malalapad na kalsada at matataas na gusali ng Maynila, pakiramdam ko'y medyo makipot at luma ang mga kalye ng Lyon. Nandito na tayo. Pamilyar na pinto, pamilyar na hagdanan, pamilyar na amoy ng bahay, ngunit may mali. Hindi ko na maramdaman ang dating ginhawa. Unang gabi, nagluto si inay ng paborito kong coq au vin, isang tradisyonal na lutuing Pranses. "Claire, kumain ka pa. Siguradong hindi ka nakakakain nito sa Pilipinas." "Salamat, inay." Ngunit pagkasubo ko, natigilan ako. Hindi na ito kasing sarap ng dati. Sa halip, naramdaman kong medyo mamantika at mabigat. Naalala ko ang mga malinaw na sabaw sa Pilipinas, tulad ng sinigang. Hindi ko na malayang napabuntong hininga ako. Nang gabing iyon, sa higaan, mas kakaibang bagay ang nangyari. Hindi komportable ang kama. Sa France, malalambot na kutson ang kultura. Ngunit dahil nasanay na ako sa medyo matigas na kutson at mas tuyong klima sa Pilipinas, ang malambot na kama na ito ay nagpasakit sa aking likod. Pabalik-balik ako, bakit ganito? Ito naman ang bahay kung saan ako lumaki. Naisip ko. Nag-message ako kay Paulo sa Pilipinas.
Mahal, nakarating na ako. Okay lang kami. Kumusta si Emma? Mabilis siyang sumagot. Pumasok na si Emma. Magpahinga ka na. Miss you. Habang binabasa ko ang mensahe, nanikip ang dibdib ko. Kakaiba. Nakauwi na ako sa bayan ko, pero bakit namimiss ko ang Pilipinas? Kinabukasan, kasama ko ang mga magulang ko sa almusal. Croissant, French bread, butter, at jam, isang tipikal na almusal sa France. Ngunit naisip ko ang mainit na sinangag at tapa na kinakain ko sa Pilipinas. Pagkatapos ng almusal, tinawagan ko ang dati kong kaibigan, si Julie. Claire, ang tagal nating hindi nagkita. Kailan tayo magkikita? Mamayang tanghali, pwede ka? Doon sa dati nating coffee shop. See? 2 p.m. Bago ang aming pagkikita, naglakad-lakad ako sa aming lugar. Ang parke kung saan ako naglalaro noong bata, ang eskinita na dinadaanan ko papasok sa eskwela, lahat ay nandoon pa rin. Ngunit sa aking paningin, iba na sila. Ang parke ay mas maliit kaysa sa aking inaakala, at ang eskinita ay mukhang medyo marumi, dahil ba nasanay na ako sa malilinis at maayos na kalye sa Pilipinas. Bigla akong naiihi. Tumingin ako sa paligid, walang pampublikong banyo. Sa huli pumasok ako sa isang kalapit na coffee shop. Excuse me, pwede po bang maki-CR? Sinabi ng staff, para sa mga customer lang po. Ano? Wala akong nagawa kundi umorder ng isang espresso na nagkakahalaga ng 6 na euro. Katumbas iyon ng halos 400 piso para lang makagamit ng banyo. Sa Pilipinas, bawat mall at parke ay may malinis at libreng banyo. Pagpasok ko sa banyo, nagulat ulit ako. Hindi gaanong malinis at magkahiwalay ang gripo para sa malamig at mainit na tubig, kaya mahirap maghugas ng kamay. Doon ko nalaman kung gaano ka-convenient ang mga gripo sa Pilipinas, na isang pihit lang, kontrolado mo na ang temperatura. Paglabas ko ng coffee shop, naisip ko, bakit ang hirap mag-CR dito? Masaya ang pagkikita namin ni Julie. Ngunit nang dumating ang bill, nagulat na naman ako. Isang simpleng salad, pasta, at isang bote ng alak para sa 2 tao ay umabot ng 90 euro, halos 6,000 piso. Sa Pilipinas, makakakain na kami ng napakasarap na hapunan sa halagang iyon. Pauwi, mabigat ang pakiramdam ko. Bakit parang ang daming abala sa sarili kong bayan? Nang gabing iyon, habang nakatitig sa kisame, naisip ko, sino ba talaga ako? Pranses? Pilipina? Ang krisis sa pagkakakilanlan ay bumalot sa akin. 5 taon lang pala, ganito na ako na bago. Nag-video call ako kay Emma sa Pilipinas. Mommy, masaya ba sa France? Oo, masaya naman. Kumusta ka sa school? Okay lang po. Kumain kami ng chicken joy ng mga kaibigan ko kanina. Ang sarap. Nang makita ko ang masayang mukha ng anak ko, muntik na akong maiyak. Si Emma ay isa ng ganap na batang Pilipino. At ako, hindi kaya ako na rin ay naging isang Pilipina? Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas, ang tanawin ng leon sa gabi. Pamilyar, ngunit hindi na para sa akin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang tahanan ay hindi isang address, kundi kung saan naroroon ang iyong puso. At ang puso ko, matagal nang nasa Pilipinas. Mula sa 3 araw, lalo pang naging kakaiba ang mga bagay. Ang presyo sa supermarket ay mas mataas kaysa sa Pilipinas. Mabagal ang pila sa cashier. Sa Pilipinas, napakabilis ng serbisyo. Sa labas, kinakausap ako ng mga estranghero. Dati, sanay ako rito. Pero pagkatapos ng 5 taon sa Pilipinas, kung saan iginagalang ang personal space, nakakaramdam na ako ng pagkailang. Noong hapon, nag-aya ang mga dati kong katrabaho. Dumating ako ng maaga sa restaurant at naiihi na naman ako. Tinanong ko kung pwede maki-CR, pero para lang daw sa customer. Napilitan akong maghanap ng pampublikong banyo. Pagkatapos ng 10 minutong lakad, nakahanap ako ng isa may bayad na 2 euro at pagpasok ko, napakadumi. Doon ko lalong na-appreciate ang malilinis at libreng comfort room sa bawat mall sa Pilipinas. Ang hapunan ay umabot ng 240 euro para sa 4 na tao, mahigit 11,000 piso. Sa taxi pauwi, sinabi ng driver na may kakaiba sa accent ko. Sinabi kong sa Lyon ako lumaki pero sa Pilipinas na nakatira. Pilipinas. Magandang lugar daw iyon, sabi niya. Isang kakaibang pakiramdam ng pagmamalaki at lungkot ang naramdaman ko. Lungkot dahil alam kong ang bayang sinilangan ko ay hindi na komportable para sa akin. Sa bahay, habang naliligo, nairita ako sa magkahiwalay na gripo ng mainit at malamig na tubig. Ang bawat maliit na detalye ay nagpapaalala sa akin ng abala. Nang gabing iyon, nag-message ako kay Paulo. Mahal, mas mahirap dito kaysa sa inaakala ko. Ang mahal ng bilihin. Sumagot siya, ganoon ba?
konting tiis lang. Ang mahalaga ay makasama mo ang pamilya mo. Oo, pero namimiss ko na ang Pilipinas. Miss ka na rin namin ni Emma. Tumulo ang luha ko. Ika-4 na araw, nagkasakit ako. Masakit ang lalamunan at ulo ko. Lumala ito sa buong araw. Uminom ako ng gamot na dala ko mula sa Pilipinas, pero walang epekto. Pagsapit ng gabi, nilalagnat na ako ng 39 degrees. Claire, kailangan mong pumunta sa ospital bukas, sabi ni inay. Pumayag ako, pero may masama akong kutob. Alam kong iba ang sistema ng kalusugan sa France kumpara sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas ako, pwede akong pumunta sa isang 24-hour clinic at magamot agad. Ngunit dito, kahit sa emergency room, maghihintay ako ng ilang oras. Ika-5 araw, lalong lumala ang pakiramdam ko. Hindi bumababa ang lagnat at halos hindi ako makapagsalita. 8:30 ng umaga, pumunta kami sa ospital. Sa sasakyan, naalala ko ang mga ospital sa Pilipinas. Sa isang klinik sa loob ng 30 minuto, tapos na ang lahat rehistro, konsultasyon at pagbili ng gamot sa katabing botika. Kung may HMO ka, maliit lang ang babayaran mo. 9 ng umaga, dumating kami sa ospital. Puno na ng tao ang waiting area. Pagkatapos kong sabihin ang sintomas ko, binigyan ako ng numero. Gaano katagal? Tanong ko. Maraming pasyente, hindi sigurado. Maghintay na lang po kayo. Malamig na sagot ng staff. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 3 oras, 4 na oras. Mula 9 ng umaga, hindi pa rin ako nakakakita ng doktor. At ang mas malala, pagsapit ng 12:30, nagsimula ang lunch break ng staff. Paumanhin, lunch break po, babalik kami ng 2 p.m. Hindi ako makapaniwala. Naghihintay ang mga pasyente pero nag-lunch break sila. Sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang serbisyo kahit tanghalian. 2 p.m. Nagbukas ulit ang klinika pero hindi pa rin ako tinatawag. 3 p.m., 4 p.m. Sumasakit na rin ang tenga ko. Takot na ang nararamdaman ko. Kung nasa Pilipinas lang ako, nakainom na ako ng gamot at nagpapahinga na sa bahay. 4:05 p.m. Sa wakas, tinawag ang pangalan ko. Pagkatapos ng 8 oras na paghihintay, ang konsultasyon ay hindi umabot ng 5 minuto. Mukhang trangkaso, bibigyan kita ng antibiotics. Wala na po bang iba? Gamot sa lagnat o ubo. Sapat na ang antibiotics. Ganoon lang, 8 oras na paghihintay para sa 5 minutong konsultasyon. Sa labas, narinig ko ang usapan ng 2 doktor. Grabe ang dami ng pasyente, ang gulo ng sistema natin. Oo nga, noong bumisita ako sa isang ospital sa Pilipinas, sobrang efficient. Inggit ako. Maging ang mga doktor na Pranses ay naiinggit sa sistema ng Pilipinas. Sa botika, 1 bote ng antibiotics at 1 kahon ng gamot sa lagnat lang ang nakuha ko. Pauwi, sinabi ni Papa. Kahit matagal, libre naman ang gamutan. Umiling ako. Libre nga ba talaga ang bentahe? Sa Pilipinas, magbabayad ako ng konti, pero sa loob ng 30 minuto, tapos na lahat at mas kumpleto ang gamot. Nang gabing iyon, tumawag ako kay Paolo at ikinuwento ang lahat. Hirap mo dyan, mahal. Hindi maiisip na mangyari iyan dito sa Pilipinas, sabi niya. Oo, ngayon ko lang nalaman kung gaano kahusay ang healthcare sa Pilipinas. Mas mahalaga ang bilis at efficiency kaysa sa libreng serbisyo. Nang gabing iyon, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Hindi na ako pwedeng manatili pa sa France. 1 linggo pa lang ang nakalipas, pero sigurado na ako, ang lugar ko ay wala dito, kundi sa Pilipinas. Ang katawan ko ay nasanay na sa bilis ng Pilipinas. Ang puso ko ay nakaangkla na sa kaginhawaan nito. At ang pinakamahalaga, ang pamilya ko si Paolo at si Emma ay nasa Pilipinas. Kung nasaan sila, doon ang tahanan ko. Kinabukasan, sinabi ko sa mga magulang ko, Inay, Papa, pasensya na po, kailangan ko nang bumalik ng maaga. Bakit ang bilis? Gulat na tanong ni Inay. Namimiss ko na po ang Pilipinas at pakiramdam ko, doon na talaga ang lugar ko. Tahimik na nagsalita si Papa. Claire, ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga. Ang Pilipinas na pala ang naging tahanan mo, ano? Opo, Papa. Ang France po ang lugar kung saan ako ipinanganak. Pero ang Pilipinas ang tahanan na pinili ko. Naiintindihan naman ni Inay. Sige anak, ang mahalaga ay malusog at masaya ka. Nang hapong iyon, nag-book ako ng flight pabalik. Pagkalipas ng 2 araw, aalis na ako. Tinext ko si Emma, Anak, uuwi na si Mami sa Makalawa. Miss na kita. Mabilis siyang sumagot. Talaga po? Bakit ang bilis? Okay lang naman po ako kahit wala ka. Pero good, uwi ka na po. Napangiti ako. Si Emma ay isa ng ganap na batang Pilipina
malakas at independent. At ako, tila ako na rin ay isa ng ganap na Pilipina. Ang isang linggo sa France ay nagturo sa akin ng maraming bagay. Nahanap ko ang isang bansa na mas komportable pa kaysa sa aking sinilangan. Ang tahanan ay hindi isang address, kundi kung saan naroroon ang iyong puso. At ang puso ko, matagal nang nasa Pilipinas. Ika-6 na araw, ang huling araw ko, nagpaalam ang kaibigan kong si Julie. Hindi ako makapaniwala, mas namimiss mo pa ang Pilipinas kaysa sa sarili mong bayan, sabi niya. Ang France ang ugat ko, sabi ko. Pero ang Pilipinas ang lugar kung saan ako lumago. Hindi lang ugat ang kailangan ng puno, kailangan din nito ng sikat ng araw at tubig. Ganoon para sa akin ang Pilipinas. Huling gabi. Naghanda si inay ng mga paborito kong pagkain, ngunit hindi na kasing sarap ng dati. Sanay na ang panlasa ko sa lutong Pilipino. Ika-7 araw, sa wakas, araw na ng pag-alis. Sa sasakyan papuntang airport, huli kong tinanaw ang mga kalye ng Leon. Pamilyar, ngunit hindi na para sa akin. Sa airport, nagpaalam kami. Claire, mag-ingat ka. Laging kang tatawag, sabi ni inay na lumuluha. Opo, inay. At bumisita po kayo sa Pilipinas. Magugulat kayo kung gaano kaganda doon. Mabuhay ka ng masaya, anak. Iyan ang pinakamahalaga, sabi ni Papa. Habang naghihintay sa boarding, wala na ang pananabik na. Naramdaman ko isang linggo na ang nakalipas. Ngayon, puro kagalakan na lang sa pagbabalik sa Pilipinas. Paglipad ng eroplano, habang papalayo ang France, naging sigurado ako. Tama ang naging desisyon ko. Pagkalipas ng mahabang biyahe, lumapag ako sa NAIA. Pagbaba ko ng eroplano at pagpasok sa terminal, naramdaman ng katawan ko. Ito na, ito ang tahanan ko. Paglabas ko sa arrival hall, nakita ko sila. Si Paulo at si Emma. Mami! Tumakbo si Emma at niyakap ako. Emma, na-miss kita. Lumapit din si Paulo at niyakap ako ng mahigpit. Welcome home, mahal. Pagod ka ba? Hindi. Umuwi na ako. Sa taxi pauwi, tinitingnan ko ang labas. Ang malilinis na kalye sa mga lugar na dinadaanan namin, ang maayos na trapiko sa oras na iyon, ang mga convenience store at coffee shop, sa lahat ng dako lahat ay nagbibigay ng ginhawa. Pagdating sa bahay, pagbukas ko ng pinto, naramdaman ko ang init. Hinubad ko ang sapatos ko at humiga sa sahig. Ah, ito ang pakiramdam. Tumawa si Paulo. Mas masarap pa sa kama mo sa France, ano? Oo, walang-wala iyon. Kinagabihan, pumunta kami sa isang malapit na klinika para ipagamot ng tuluyan ang trangkaso ko. Pagdating doon, pagkatapos magrehistro, 10 minuto lang at nakita na ako ng doktor. Maingat niya akong sinuri at nagreseta ng ilang gamot. 15 minuto lang ang kabuuang proseso. Sa aking HMO, maliit lang ang binayaran ko. Hindi maihahambing sa 8 oras na paghihintay sa France. Sa hapunan, ikinuwento ko kay Emma ang tungkol sa France. Anak, sa France ipinanganak si Mami. Pero ngayon, ang tunay na tahanan ni Mami ay dito, sa Pilipinas. Ako rin po, Mami. Mas gusto ko sa Pilipinas, sabi ni Emma. Hinawakan ni Paulo ang kamay ko. Kung saan ka masaya, doon ako masaya. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, naisip ko, ito ang kwento ko. Isang babaeng Pranses na umamin na mas komportable sa Pilipinas kaysa sa France. Sa loob ng 5 taon, lubusan akong nabago. Naalala ng katawan ko ang sistema ng Pilipinas. Nag-ugat ang puso ko sa Pilipinas. Sa sandaling matuklasan ko ang isang bansang mas komportable pa kaysa sa aking sinilangan, naging isa na akong Pilipina. Mula sa bintana, tanaw ko ang mga ilaw ng gabi sa Maynila, isang siyudad na puno ng buhay. Lahat ng ito ay bahagi na ng aking araw-araw. Binigyan ako ng Pilipinas ng pangalawang buhay, at ang regalong ito ay habambuhay kong pahahalagahan. Ipinanganak ako sa France, ngunit muling isinilang sa Pilipinas. At ngayon buong pagmamalaki kong masasabi, Pranses man ang aking dugo pero ang puso ko ay Pilipino. Isang araw, tumawag ang aking ina. Claire, gusto naming bumisita ng papa mo sa Pilipinas. Pagkalipas ng 1 buwan, dumating sila. Dinala ko sila sa mga paborito kong lugar. Sa isang night market, namangha si Papa. Ang daming tao kahit gabi na at napakasaya at ligtas. Isang araw, sumama ang pakiramdam ni Papa. Dinala ko siya sa klinika. Sa loob ng 30 minuto, tapos na ang lahat. Hindi makapaniwala si Papa. Ganoon lang, ang bilis. Nang gabing iyon, sinabi ni Papa, Claire, ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo pinili ang Pilipinas. Napaka-convenient at efficient dito. At ang mga tao, napakabait. Bago sila umalis, niyakap ako ni inay. Claire, nahanap mo na ang lugar mo. Masaya ako para sa iyo.
Pero tandaan mo, ang France pa rin ang ugat mo. Laging kang welcome umuwi. Alam ko po, inay, ang France ang ugat ko, pero ang Pilipinas ang tahanan ko. Ngayon, ako ay isang consultant sa isang publishing house. Humahawak ng mga librong Pranses. Minsan, naiisip ko, paano kung hindi ko tinanggap ang alok ni Paulo? Siguro, isa pa rin akong malungkot na ina sa isang maliit na apartment sa Lyon na problema sa mahal na bilihin at mahabang pila sa ospital. Ngunit iba na ngayon. Mayroon akong mapagmahal na asawa, isang malusog at masayang anak, isang trabahong gusto ko, at isang tahanan na tunay kong kinikilala. Isang hapon, sa isang coffee shop sa Bonifacio Global City, habang tinitingnan ang skyline, kinuha ko ang phone ko at nag-reply sa kaibigan kong si Julie. Hindi ito paraiso, sabi ko. Ito ay tahanan. Pag-uwi ko, nagluluto na si Paulo at si Emma naman ay gumagawa ng assignment. Habang nakatayo sa pinto, puno ng pasasalamat ang puso ko. Anong assignment mo? Tanong ko kay Emma. Filipino po essay. Ang title, Ang Aking Tahanan. Paano mo sinulat? Pinakita niya sa akin ang simula ng kanyang sinulat. Ang aking tahanan ay nasa Pilipinas. Ang mami ko ay Pranses at ang daddy ko ay Pilipino. Pero pakiramdam ko, Pilipino ako. Dahil dito ako lumaki. Nandito ang mga kaibigan ko, ang eskwelahan ko, at ang paborito kong chick enjoy at halo-halo. Habang binabasa ang sinulat ng anak ko, namasa ang aking mga mata. Si Emma ay ganap ng Pilipino. At sino ba naman ako para sabihing hindi rin ako ganoon? 5 taon na ang nakalipas, isa akong babaeng Pranses na puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngayon, isa na akong Pilipinang asawa na natagpuan ang kanyang tahanan. Ipinanganak ako sa France, ngunit muling isinilang sa Pilipinas. Ang lupang ito ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon at nagturo sa akin na ang tahanan ay hindi kung saan ka ipinanganak, kundi kung nasaan ang iyong puso. At ang puso ko mananatili sa Pilipinas magpakailanman.